Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ABS-CBN News. Nabigla ako dahil napasigaw si Auntie Claire eh. Napasigaw, I don't know, napikon ba, I don't know, nagpatutsada sa mga ilang senador na baka hindi magdating, hindi mag-attend sa SUNA. Kahit hindi sila pupunta, matutuloy ang SUNA. Kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Opo. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi sila pumunta, hindi problema yan. Yung iba yung sign ng instability sa leadership sa admin ni President Marcos. Dahil absent lang sila, magkakaroon ng instability? Hindi. Ang importante dito, ang ulat ng Pangulo, mag-absent man sila, magbakasyon man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Ang tao makikinig daw. Sige nga. Tingnan natin mamaya ang views, ano? Makikita mo naman kay live stream yan. Malalaman kung ang tao ba manunod. Ako, hindi ako manunod. Bakit ako mag-aksaya ng panahon sa puros lang salita? Oh, ulitin natin na. Kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi sila pumunta, hindi problema yan. Yung iba yung sign ng instability sa leadership sa admin ni President Marcos. Dahil absent lang sila, magkakaroon ng instability? Hindi. Ang importante dito, ang ulat ng Pangulo, mag-absent man sila, magbakasyon man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Kahit hindi naman sila pumunta, Ang importante, Auntie Claire, ang persepsyon ng taong bayan sa inyong Pangulo. Ang importante, yung ratings niya at ni VP Sara at yung top 5 government official. Yon ang importante para sa amin. Para malaman nyo, ano ba, may nagagawa ba talaga ang Pangulo? Oh. Grabing, naglipa na ngayon ang mga post ng mga mainstream media, no? Particularly ABS, GMA News. I don't know sa ABS-CBN. Tinatanong, from a scale of 1 to 10, anong grado mo sa performance o nagawa ng Pangulo for the first 4 years? Ngayon lang nila ito ginawa. Yung mga previous SONA, wala naman. Bakit sila nagtatanong? Gusto nilang alamin kung ano ba. Kasi nga, sa lahat ng mga surveys, talagang negative, bagsak na bagsak ang Pangulo. So, sila, para bang testing the waters. Inaalam ang pulso. Nako, pag may nabasa akong post na ganon, dahil daming post eh, magtawa ako kagad, tawa, at the same time, magbigay ng comment. Pare-pares lang comment ko sa mga post na ganito. Kasi scale 1 to 10. Ang 1, pinaka-lowest, 10 ang highest. Sinasabi ko is negative 10. Yung ibang nababasa ko, negative 1,000. Yung iba, nilalagay yung negative rating ng Pangulo either 27, 23, 15, 13. Kasi yun yung mga actual ratings niya. Ako, sabi ko lang, negative 10, dagdagan ko pa ng the worst president. Tapos, nagtataka ko, mga kakilala ko, kaibigan ko, hindi ko na lang banggitin. Nagre-react sila. Do you mean, yung isa kong kaibigan do you mean, kasi maka-Marcos siya Ako naman, maka-Duterte. Do you mean, yung sinabi ko na the worst president, do you mean to say, mas magaling si Cory Aquino kay PBBM? Mag-respond sana ko, kailang, pabayaan ko na lang. Sa isip-isip ko, okay na lang si President Cory Aquino dahil housewife siya Napilitan lang siyang mag-take over kasi wala nang iba, no choice.
talagang medyo palpak panahon ni late President Cory Aquino kasi nagkaroon ng maraming kudita na I was a part of that December 1989 kudita, kasama ko doon. Dahil sa series of kudita, dahil unstable nga yung ano, dahil talaga namang hindi marunong sa pag sa governance dahil wala siyang experience. Kaya bumagsak ang ating ekonomiya. Ang konsuelo di bobo ko na lang is si late President Cory Aquino, wala naman siyang issue sa korupsyon. Ang meron lang is incompetence. Kung meron mang korupsyon sa gabinete niya is lahat man naman ng administration may korupsyon eh. But to me, between the late President Cory Aquino, the late Benigno Noynoy Aquino and Marcos, masahol na mas worse itong Marcos Jr. Dahil sa issue ng korupsyon. Sagutin ko sana yung kaibigan ko, pinabayaan ko na lang. May isa pa kong kababayan. Sabi niya na, nung sinabi kong the worst president, ano bang blind answer daw, hindi daw ako nag-iisip. Parang ganon. Sagutin ko sana na, yun ang opinion ko eh. Bigyan mo ng grado na 1,000%. Ganun sana eh. Na-tempt ko na sagutin. Kailangan, pabayaan ko na lang. Basta, tinatanong ako ng nagpo-post. Negative 10 ang rating ko. Di, yun na yun. Hindi naman siguro labag sa batas yung sabihin kong the worst president. Kasi, yun naman ang nakikita ko. Pinaka-worst talaga siya. Kung may nagawa man, halos hindi ramdam ng taong bayan. Kaya, sige, mag-attend lang kayo. Wala namang problema. So, yung ayaw mag-attend, pabayaan nyo rin kami. Manonood ba sila? Manonood ba kayo? O, ako, hindi ako manonood. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito, ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Mong natagat og yero. O karon humanagid sa pag-atop o maayo na gid kata. Managyod sa pag So, managyod. Mat sa Ginoo ug sa naghatag sa sin nga di na gyud mi maulanan ug tungod sa among kakulangon wa gyud mi nakapalit og yero kay among inadlawan 200 ra gyud kulang ra gyud sa among tasatag-o sa matag adlaw nga among palitonon diri sa balay. Tungod salamat kaayo sa naghatag sa among sin ug dako kay pasalamat namo sa Ginoo nga natagaan gyud mi nga di na gyud mi tuluan ani nga among balay. Oo, so pila day ka tuig ang inyong atop bago pa nailisan? 5 years na jud ni wa anilisan. So 5 years so bago pa na ilisan ang inyong atop so maayo na karon nga di na mo maulanan.
Salamat jud Salamat kayo. kaayo.